Isang mapagpala at matagumpay na araw po sa lahat ng ating tagapakinig. At tayo po ngayon ay nasa chapter 15 pa rin po. Ngunit nasa verse 21 to 28 na po tayo. At ang title po ng mensahe na ating pag-aaralan ay ang dakilang pananampalataya ng isang hintil o ang the great faith of a Gentile woman. Ang kwento po ng chapter 15 ay isa po itong kwento ng isang Canaanite na babae na isang hintil, at noong unang panahon ang mga hintil po ay hindi bahagi ng lipunan, lalo na ang mga kababaihan, at sila po ay tinuturing na aso at kinamumuhian na lahi ng mga Hudyo. At ang makisama sa kanila at makipag-usap ay isang kasalanan o makarumihan. Ngunit sa kwentong ito nakita natin na si Jesus ay pumunta sa lugar ng Sidon sa isang napaka peculiar o kakaibang pangyayari, at naninimpalataya po ako na may plano ang Diyos kung bakit siya naparating sa mga hintil. Pag-isipan po natin na sa mga sandaling tila sinusubok ang ating pananampalataya at tayo ay tinatanong at nagtatanong, patuloy po rin po ba tayo magtitiwala sa Kanya? Madalas, pag tayo ay nasa isang pagsubok, tayo ay nag-iisip kung naririnig pa ba tayo ng Diyos sa ating mga panalangin. Maniniwala pa rin po ba tayo sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang awa na mas higit sa mga pagdurusa o mga pasakit na ating naranasan? Sa talata po ngayon, nakatagpo natin ang isang babae na hindi po sumuko, talagang pinagpatuloy niya at talagang nanalig siya sa Panginoong Hesus, sa mga taong nagpipigil sa kanya, at kahit si Jesus ay hindi siya kinausap. Bagamat hindi siya isang Israelita at hindi kabilang sa mga lahi ng Diyos o tipan ng Diyos, wala rin siyang karapatan, wala siyang posisyon sa lipunan o kahit anong klase ng pribilehyo. Ngunit sa kanyang pananampalataya, nakatanggap siya ng habag ng Diyos at kumapit siya kay Kristo kahit wala ng pag-asa. Ganito dapat ang ating pag-asa at pagkapit kay Jesus. Ito ay isang kwento ng sovereign grace ng Panginoon, dakilang biyaya ng Diyos, na kung tayo ay may pananampalataya, tiyak na tayo ay makakatanggap ng kasagutan. Mga kapatid, sa mga nakikinig po, maging halimbawa po o modelo ang babaeng ito na nampalataya, bagamat wala siyang karapatan, hindi siya karapat-dapat. Ngunit sa kanyang pananalig sa Panginoon, siya ay nakatanggap ng biyaya o kaligtasan. At natupad ang kanyang kahilingan na gumaling ang kanyang anak, na sobra yung nararanasan. Point number 1 po, hindi sa lugar kundi sa biyaya ng Diyos. Maaaring nasasabi natin na kung siguro napakaganda ng ating sitwasyon o nasa loob tayo ng simbahan o napakaganda ng sitwasyon, maaaring naniniwala tayo sa Diyos. Ngunit alam nyo ba mga kapatid na hindi po sa ambience o sa mga sitwasyon, kundi ang lahat ng pangyayari sa buhay natin ay sa biyaya lamang ng Diyos. Sinasabi po dito sa verse 21 to 22 na ang pagpunta ni Kristo sa lupain ng hintil, ito ay ipinakita niya o niyang Jesus na ating Panginoon. Hindi lamang siya Panginoon ng Hudyo, kundi Panginoon siya ng lahat. Hindi lamang siya naparito para sa mga Hudyo o mga matutuwid o sa kanyang bayan, kundi naparito siya para sa mga hindi karapat-dapat tulad natin. Tayo ay isang hintil. Ngunit
sa kababaang loob ng Panginoon, sa kanyang biyaya, nakatanggap tayo ng kaligtasan tulad ng babaeng ito. Bawat lugar na kanyang pupuntahan at bawat taong kanyang makatagpo ay bahagi ng plano ng Diyos. Ibig sabihin po nito na ang mga pangyayari pala sa buhay natin ay hindi isang aksidente, kundi ito ay isang biyaya o kwento kung paano ipinlano ng Panginoon ang lahat para sa atin. Yung tayo ay pumunta ng Wao para kay Pastor Charito, si Pastora Ami naman ay nakarating sa Surigao mula ng Maynila, si Ate Mary Ann at 10 ng kanyang pamilya ay nag-reside sa Surigao at ako ay nakarating dyan. Ito ay lahat plano pala ng Panginoon sa kanyang biyaya, hindi dahil sa magaling tayo, ngunit hindi natin akalain na ito pala yung plano ng Diyos. Ako nga iniisip ko ang buhay ko at ang sarili ko, wala naman akong talento, mukha lang akong malakas, ngunit wala po akong kakayanan. At makikita ko rin sa buhay ni Pastora Ami, na isang babae, ngunit ginamit siya ng Panginoon para tumindig sa Surigao, at si Pastor Charito din ang kanyang buhay at kwento papunta ng Wao. So ang lahat ng ito pala ay plano ng Diyos, no? Ang babaeng hintil na ito na taga Kanaan, alam niyo ba nung unang panahon sinumpa ng panahon ni Joshua ang mga Kanaan, no? Sila ay talagang magkaaway, no, sa panahon ni Josue. Ngunit dahil sa kumilos ang biyaya ng Diyos sa puso ng tao, nagkaroon siya ng kaisipan na manalig at gustong makilala si Jesus. Siguro naririnig na ng babaeng ito ang kwento ni Jesus at ang balita patungkol sa tipan ng Panginoon mula sa mga kay Abraham. Naalala niyo si Rahab, no? Na isang bayarang babae na nakarinig din patungkol sa kwento ng tagapagligtas. So, itinanim na pala ng Panginoon sa atin ang manampalataya sa Kanya. At sa takdang oras, tayo ay tatawagin ng Diyos. Kaya naniniwala po ako na ang Diyos ay kumikilo sa Kanyang biyaya. Hindi dahil ibig sabihin po kasi ng grace o biyaya, hindi tayo karapat-dapat pero nakatanggap tayo nito. Kaya hindi tayo naligtas dahil sa kabaitan natin, kundi tayo naligtas sa biyaya ng Diyos. Walang makapagpapahayag kay Kristo bilang isang Panginoon kung hindi sa tulong ng Banal na Espiritu ayon sa 1 Corinthians 12:13. So ang maniwala kay Jesucristo, manalig sa Kanya, ay ito pala ay gawa ng Banal na Espiritu. Kaya yung mga sinisira natin at hindi naniniwala, maaring hindi pa panahon, maaring ang Banal na Espiritu ay hindi kumilos. Pansinin natin yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, kung ito ba ay patnubay ng Banal na Espiritu, gawa ba ng Banal na Espiritu. Ako ay nakauwi ng Mindanao, hindi ko alam na meron palang mag-message pala ako sa patay, no? O makarating ako ng Surigao, kung hindi ito gabay ng Banal na Espiritu. Kaya nawa mapagnubayan tayo ng Banal na Espiritu lagi. Sunod po, number 2, dapat nating subukin kung totoo po ba ang ating pananampalataya. Totoo ba ang aking paniniwala sa Diyos o hindi, no? Verse 23 to 26, dapat nating paniwalaan at panindigan ang pananampalatayang meron tayo. Mga kapatid, totoo po ba ang ating pananampalataya kay Jesus o maaari tayo nahulog lamang sa relihiyon? Alam niyo ba na ayon sa survey, marami po ang mga nasa loob ng simbahan ang hindi totoong naniniwala sa kay Jesus, at sila lamang ay pumupunta sa loob ng simbahan dahil isang relihiyong na gawain lamang ang magsimba sa kanila. Nawa po tayo ay makalaya sa relihiyosong buhay, kundi tunay tayo naniniwala sa Panginoon. Amen? Ang babae pong ito, sa paglapit niya kay Jesus, si Kristo ay nanahimik at hindi ito isang pagtanggi ni Jesus. Kapag ba tila nanahimik ang Diyos at madalas ito ay paraan upang mapalalim ang ating pananampalataya. Minsan hindi tayo sinasagot sa ating pananalangin, sa mga dasal natin,
Pero ito pala ang magpapatibay at magpapalalim sa atin sa pagtitiwala sa Panginoon. Ang pananampalatayang hindi nasusubok ay hindi lalago. Kailangan po tulad ng isang ginto, dadaan ito sa apoy upang mas lalong lumitaw, kuminang at tumibay. So ganito rin po ang pananampalataya. Kailangan pinapatibay ito sa pamamaraan ng pagsubok, mga obstacle sa buhay, para makilala ang totoo nating pananampalataya. Ang dakilang pananampalataya ng babaeng ito ay hindi sumusuko. Mga kapatid, dapat hindi po tayo sumusuko. Patuloy tayong tumawag sa Panginoon anumang mangyari, anumang pagpipigil, anumang mga headlang. Dapat katulad ng babae, mas lalo niyang nilakasan ang kanyang pagtawag, Jesus, anak na David. Ibig sabihin, Panginoon, ikaw ang Kristo, ang solusyon sa aking problema. Ito ay mas lalong nagpursigi at nagpatunay na talagang ang biyaya ng Panginoon ay sa kanya, sapagkat ang totoong pananampalataya ay patuloy na kumakatok kahit na sarado pa ang pinto. Amen? Patuloy pong nananalag. Pagbuksan mo ako, yun ang tunay na naniniwala. Ang konklusyon ng babaeng ito na taga-Kanaan ay tanging si Jesus lamang ang solusyon sa kanyang problema. Sa sakit na nararamdaman ng kanyang anak, ay naniniwala siyang wala ng ibang makakapagpagaling nito kundi si Jesus lamang. Tinanggap niya na tila masakit ang sinasabi ng Panginoon at sinabi ng Panginoon na ikaw ay parang aso. Sabi niya, oo, ang aso man din ay kumakain sa nahuhulog na tinapay galing sa lamesa. So, maaring ito ay pag-aalipusta sa kanya, ngunit naging mapagkumbaba siya at naniniwala at may pag-asa sa kabila nito. Amen? Kaya dapat meron tayong kababaan ng loob sa Panginoon. Amen? Dapat humble tayo sa Panginoon anuman ang mangyari, sapagkat kung wala ang Kristo sa buhay natin, wala tayong magagawa. Amen? Wala na po bang ibang solusyon? Wala na po. Tanging si Kristo lamang. Lalapit tayo sa iba, wala tayong masasumpungan. Tanging si Kristo lamang ang solusyon. Yun ang konklusyon ng babaeng ito. Amen? Nawa tayo rin sa buhay ay may totoong konklusyon. Pangatlo, ang tagumpay ng isang dakilang pananampalataya. Alam nyo ba na pag tayo ay may pananalig, tiyak na may katagumpayan mula dito. Pinalakas ni Jesus na ang pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok at mga balak. Mahina ba ang iyong pananampalataya o dakila? Alam nyo, iniisip ko minsan, kailangan ba dakila yung pananampalataya mo? Hindi naman kailangan malaki ang pananampalataya. Kahit nibutil lamang na pananampalataya, ang kailangan totoo ang pananampalataya. Amen? Hindi mahalaga kung malaki o maliit. Ang mahalaga, totoo ba ikaw ay nananalig sa Panginoon? Nananalig ka ba na ikaw ay anak ng Diyos at kasama mo ang Panginoon at sa iyong mga kasalanan ikaw ay pinatawad na? Yun ang mahalaga. Hindi kailangan na marami kang memory verse na alam, lagi kang active. Kasi iniisip natin yun ang paraan, hindi. Ang mahalaga, tunay at dalisay ang iyong pananalig sa Panginoon. Ang pananampalataya ay hindi sa malakas. Kung malakas ito dahil sa ating sarili, kundi dahil sa kumakapit tayo sa tagapagligtas, si Jesucristo. Amen? Ano pa bang pananampalataya? Nananampalataya tayo na si Jesus lamang siya ang ating kailangan. Amen? Ayon sa Ephesians 2:13, kayo na dating malayo ay dinala na ngayon sa kalapitan sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Tayo ay kaaway ng Diyos, hiwalay sa Diyos, nasa ilalim ng paghapos ng kasalanan at batas at kamatayan. Ngunit dahil sa tagapagligtas na ating kinakapagitan, pinaniniwalaan, tayo ay lumapit na sa Panginoon. Amen? At hindi na tayo malayo sa Kanya. Alam niyo ba, hindi sa sinabi ng Panginoon, dakila ang iyong pag-ibig o dakila ang iyong gawa. Hindi sabi ng Panginoon, hindi sa iyong gawa, sa iyong pag-ibig, kundi dakila ang iyong pananampalataya. Ang pananampalatayang mapagpakumbaba, matiyaga, at nakatuon lamang kay
Kristo. Pinagpapala ko kayo mga kapatid. No? Sabi sa mensahe, kapag tila nananahimik ang Panginoon at hindi tumutunog sa ating panalangin, patuloy po tayong manalangin, huwag mawala ng loob. Kapag hindi ka nauunawaan ng iba at yung iba ay may sinasabi sa yung hindi maganda, magtiwala ka pa rin sa Panginoon sapagkat sa pamagitan nito, ito ay tinetest lamang ang iyong pananalig. Kapag tila nahuhuli na yung iyong mga kasagot, bakit Panginoon wala akong pagpapala, sila binibless mo ako hindi? Kumapit ka pa rin kay Kristo. Amen? Sapagkat siya ay sumusubok lamang sa iyong pananampalataya at siya rin ay magbibigay ng gantimpala nito. Sabi ng Panginoon sa babae, dahil sa iyong pananampalataya, ngayon din gagaling ang iyong anak. Amen? Kayo po ba ay nananalig sa Panginoon sa iyong buhay? Nawa ang lahat ng iyong panalangin ay sagutin ng Panginoon at tuparin ng Panginoon. Amen? God bless you.